Welcome dito sa aming breeding pen number 4, yung aming mga Rhode Island Reds. So, ito yung mga producers natin ng Rhode Island Red Chicks. Ang mga buyers natin dito ay yung gustong magkonsumo ng meat and egg production. Kasi itong mga manok natin, hindi lang pang pangkarne, hindi na rin pang itlog, kundi dual purpose. Ang manok din ay isa sa mga poultries, no, or mga livestock na talagang sobrang bilis dumami, no. Lalong-lalo na kapag meron kang incubator, sobrang bilis dumami nito. Kaya kang makapag-harvest everyday kung gugustuhin mo kapag nag-load ka ng itlog everyday sa iyong incubator. Ngayon, meron tayong mga bagong Rhode Island Reds at yung mga last Rhode Island Reds natin, no, ay nakuha na po. At yung mga sisiw, no, nakuha na rin in just one day. Hindi lang po mga consumers yung ating mga buyers dito. Kasi kahit yung iba na may mga sariling negosyo like restaurants, karinderya, barbecuehan, dito po sila kumukuha sa atin ng mga stocks, no? At minsan nabibreed sila ng sarili para sila mismo yung mag-provide ng kanilang mga supplies pang karne. Yung ibang buyers din natin dito ay mga government, no? Sa gobyerno, dahil nga yung mga manok na nakukuha nila sa atin ay pinamamahagi din po nila sa mga ka-native natin, no, or sa mga followers nila. So ganun po yan dito, no, mga officials. Hindi naman lahat ng kinikita ko dito is net na, no. So gross pa lang 'yon, no. Meron pa po tayong mga gastos katulad sa feeds, no. Sa sisyo natin, kuryente, 'yon, ganun po 'yon. And about naman sa investment natin dito, no, or yung ROI natin, no, matagal na pong naibalik. Yan. So, itong mga kinikita natin ngayon, no, malaki na po yung malaki na po yung parang net niya, no, dahil nga nabawi na natin yung mga ininvest natin dito sa manukan. Sobrang bilis lang po mabalik yung investment. Mga ka-native, hindi din po sa pagmamayabang, pero talagang naging proud ako, no, dito sa ating business dahil kahit papaano, no, kumikita din po tayo ng malaki. So, ganun yung dito sa manok farming. Nagsimula kasi ako dito, sisiw lang sa mga heritage chicks. Doon sa mga native chickens, yung mga nabili ko dati, no, mga dumalaga at saka ready to lay na. Yan. So medyo matagal akong nakabenta, no. Pero sa ngayon, lahat ng pinaghirapan ko ay talagang namumunga na, no. Yan. So talagang sobrang happy din po ako. Marami din po tayong pinagdaanan bago naabot ang ganitong klaseng manukan. Sa ngayon din, hindi ko pa na-achieve yung goal ko na everyday tayo mag-harvest ng mga sisiw. Ngayon, nasa 2 to 3 days pa lang, no? Pero malapit na para mabuo natin yung ating everyday na harvest. Yan. So, masaya yon and sobrang dami ding makaka-avail ng mga sisiw natin. Sa harvest natin na every 2 to 3 days, no, halos ubos-ubos po yung mga buyers natin. Yung iba bumabiyahe pa po ng mga malalayo, no, bumabiyahe ng isang araw, no, 12 hours, 6 hours, 4 hours, 2 hours para lang makapunta dito sa manukan natin. No? Kaya talagang nagpapasalamat ako dahil po yan sa inyo. May isang rason din kung bakit nga ba ako nagsimula sa sisyo. Dahil wala po akong malaking puhunan para magsimula sa pagmamanok. Yung puhunan ko dati para makabili na ako ng mga sisyo, kapag naka 5,000 ako, bibili ako ng mga sisyo. No? 5,000, ilang sisyo lang yun, konting-konti lang. No? Kasi mahal pa yung sisyo that time. Yan. So, sa native chickens naman, mura lang siya per kilo, kaya medyo affordable siya. Pero kapag maramihan, mabigat din po, no? Pero itong heritage chickens, mahal siya dahil nga pang materialis ito. Gagamitin itong pang materialis na to para makagawa ka ng napakagandang upgraded native chicken. Ang mga taga-United Nations, taga-DA, pumupunta po dito, no, para mag-breeding sa ating mga alagang manok, no. Ibang mga munisipalidad, no, ibang syudad, pumupunta po dito para makipag-deal sa atin. Kaso hindi po natin masuplayan lahat, no. Yung masuplayan natin yung mga pinakamaswerte na makakauna dito kapag meron tayong mga available na stock. Ginagawa ko po yung video na ito, no, to inspire you na never quit dito sa pag-aalaga ng manok, no. Dahil may kikitain ka talaga dito, no. Siguro talagang magastos kapag wala ka pang customers, no. Pero pag dumating na yung customers, sunod-sunod na yan, basta't maganda na yung quality ng iyong mga manok, no. Meron kayong mga pakulo sa inyong manukan, no, like promos, yan. Talagang pupuntahan kayo ng mga buyers kahit malayo pa kayo sa kanila. Ang manukan din ay isa talaga sa source of income naming magpamilya. Yan. So, talagang super happy ako dahil ito yung passion ko, no.
Kaya kung tatanungin niyo ako kung pumasok na rin sa utak ko na mag-quit dito sa pagmamanok, no, ako kasing tao, no, hindi ako mag-quit basta passion ko yung negosyo, no, katulad dito pagmamanok, ito yung passion ko. Kaya halimbawa, kapag wala kang passion dito sa pagmamanok, no, depende na lang sa inyo, no, kung ipagpapatuloy nyo. Pero kapag may passion ka talaga, no, kahit for better and worse, talagang ipaglalaban mo yung pag-aalaga ng manok. At pinaglaban ko dahil alam ko na dito ko aasenso. Yung buyer natin, no, na umubos ng ating mga Rhode Island Reds, no, noong nakaraang araw, ay buyer ko rin po, no, nung bumili nung sa isang araw ng 212,000 in one day, yung vlog ko po, no. Yung binayaran kasi na that time is 170,000 pesos. Yan. And yung isang buyer naman, bumayad siya ng malaki din, kaya umabot ng 212,000 sa isang araw. Yan. Yung buyer naman natin nung last na bumili dito ng ating Rhode Island Reds, no, ay same buyer lang po nung bumili sa atin ng maramihang manok na nung dati nung nakaraang taon. Madami din po tayong mga repeat buyers dito dahil talagang alam nila, no, kapag dito sila, no, ay fully vaccinated. Yan, no. Hindi pwedeng sabihin dahil yung word na vaccinated, no, kasi nga pinagbabawal yan dito. Yan, no. So dito po sa mga manuka namin, no, from sisiu pa lang, no, may gumburo, no, B1B1, infectious bronchitis, lasota, yan. Pag every 3 months naman, yung mini-maintain lang namin dito is yung lasota plus IB, tsaka coryza. No? So yun po yung binabalik-balik namin dito. Nakakatuwa din po magkaroon ng ganitong manukan, no? Sa susunod, alam ko magka-collection din po kayo ng mga magagandang manok, no? Katulad sa atin, meron tayong mga collection ng mga giants, no? So about sa giants natin, meron tayong mga big shamo. Yan, giant shamo. Yun po yung mga binibreed ko dito sa ngayon, no? Isa sa mga collection ko at pwede po itong pang-upgrade sa inyong mga native chickens. Kaso nga lang may kamahalan talaga itong manok na to dahil nga mahal po yung maintenance niya, no? Lalong-lalo na dito sa maintenance ko sa aking mga giants, no? Kasi dito kahit anong manok ko, no, wala wala akong pinapakain ng crackworm kasi gusto ko super ganda ng quality ng mga manok natin, no? Lalong-lalo na sa mga buyers natin. Talagang premium yung pinapakain ko dito. Sobrang mga mamahaling feeds na available sa market, no? And about naman sa pagkain ng mga manok nyo, no? So, dun sa agrivet natin, no, yung tulong ko po doon, no? Pero sa akin, hindi ako palagi dun sa agrivet. Yan. Kasi sobrang busy ko rin dito sa manukan, lalong-lalo na sa pagbibreed, no? Sa ating shamo and dito sa mga heritage chickens natin. Yan, tinutulungan ko si Papang dahil medyo matrabahuso na rin itong manok natin, lalong-lalo na sa pagbibreed dahil may mga nire-rescue tayo ng mga chicks, no? At ako kasi, no, gusto ko talaga yung mga orders ng mga buyers natin is masupplyan agad sila, no? Kasi nga it takes time bago makapag-labas na naman, 2 to 3 days, no? Tapos yung iba kasi palagi nang bubuk, repeat buyer na yung iba. Yan. So, yung ginagawa ko dito sa ngayon, no, is dito ako sa Manukan. And nag-open naman po ako sa ating, doon din naman ako sa agribet natin. At nagbebenta po tayo ng mga mumurahing feeds doon, no. Branded siya, no, yung mga ginagamit natin dito. At nakakabili kayo ng mas mura kasi malaki yung discount na binibigay ko, no. Halos lahat ng discount binibigay ko na doon sa agribet natin. Mga gamot, mga vitamins, no, kompleto na mga puna, no. Andun na rin sa ating, sa ating agrivet na, so kompleto na. Yan. So about sa chicks natin, halos wala pa tayong available. Talagang sold out palagi, no. Siguro baka next 2 to 3 weeks pa magka-available ulit dahil sobrang dami na pabubuk, lalong-lalo naman yung mga repeat buyers natin. Sobrang na-amaze sila and sobrang nagandahan doon sa mga binibigay nating mga stock sa kanila.